and I really thank God. I know that God and all for my birthday. And as a teenager, I did not experience many things that I want in my life. And I'm really blessed, and I thank the Lord because God allowed me to serve Him at my young age. And God teach me in a simple way to handle, even at my young age, I handle finances in our church congregation. But during that time, still I thought something like missing in my life. Parang may kulang. Hindi ko alam kung ano, pero I know na sa akin ng Panginoon, but still some missing in my life. But God is an awesome God. God continues to show His kindness when God gave me a long partner in life. A friend and a brother. And that brother is. And as a human, you know, I also encounter trials and challenges in our married life, but God is so kind and good to us. He never leaves us during the time we are so down. Sabi nga niya sa Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. So, pinahawakan namin yung mga salita ng Panginoon. Kahit maraming pagsubok, God helped us through His kindness. Marami kaming, ang Panginoon ay gumamit ng maraming tao para i-bless ang buhay namin. He blessed us. Binigyan kami ng maayos na trabaho, hindi kami mga professional na noon naisip namin na naging malaking frustration sa buhay ko na hindi ako kagaya ng iba na graduate, mataas ang position. Hindi pala, pag nasa iyo ang favor ng Panginoon, kahit hindi ka tapos, talagang ibibigay sa iyo ang nararapat. At nararanasan ko yan sa buhay ko. God gave me a good job and a good paycheck. So, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Doon kami binibless ng Panginoon at sa tulong niya, sa kabutihan niya, kahit hindi kami ganong matataas ang pinag-aralan, matulungan kami, ginamit niya maraming tao na magkaroon din kami ng sarili namin bahay dito sa Guam. We're here since 1998 and many years have passed. We become a regular and still we become a regular attender here in church, but during that time hindi kami gano'n na naging yung relation namin siguro in church, yung connection namin to the Lord, connection with other church members, hindi kami gano'n naging close. But then one night when Pastor Pai came here for a prayer rally, so through His kindness and the help of the Holy Spirit, God gave me a new heart. He gave me a new heart, so everything became new to my life. God gave me a new mind and helped me think differently. God is truly kindness to us because God changed our priorities. Sa tulong ng Panginoon, with the help of His Word and the Holy Spirit, binago niya unti-unti yung buhay namin na maging closer kami sa Panginoon. So, naging regular attender kami ng prayer meeting, naging involved kami sa mga gawain, nakakasama kami sa mga baptism. So, unti-unti na bago. Even our recreation sa buhay namin, nawala. Na, hindi naman totally nawala, pero yung priority namin, yung gawain ng Panginoon. Dati-dati, every Friday, yun yung aming parang husband and wife, night time namin na
lalabas kami, magre-relax kami na at nunod sila, kakain, pero hindi pala doon ang tunay na kasiyahan. Pag nasa Panginoon tayo, doon natin mararanasan yung talagang kung paano talaga kumikilos yung Panginoon sa buhay natin. At hindi lang yun, so pinag-try namin na makasama din namin yung aming mga anak. Yun, sinagot din ng Panginoon niya na lahat kami ay dumadalo sa prayer meeting. So, but still committed to us in my life kasi feeling ko parang naging selfish ako. Sa lahat ng kabutihan ng Panginoon, parang hindi ko pala na-share sa mga pamilya ko. So, I pray to the Lord na bigyan niya ako na siguro nasa akin yung knowledge, nasa akin yung skills, pero yung desire of my heart hindi ko ginagawa. And then, I follow the desire of my heart na ma-share ko sa mga kapatid ko, sa nanay ko, sa mga pamangkin ko na makakilala sila at makarinig sila ng at hindi na ako pinabayaan ng Panginoon. God answered my prayer na magkaroon ng Bible study sa bahay namin. And now, some of my sisters and my nieces, they continue attending for a service, a Bible study, and they accept the Lord Jesus as their personal Savior. And so now, yung mga natututunan ko, yung mga na-share namin, yung mga natututunan namin ngayon, yun ang ginagamit ko na isinishare ko din sa aking mga kapatid. So, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay namin, unti-unti tinuro niya sa akin na paano mag-share. Not only His word, but the blessing I receive from the Lord. So, sabi nga niya sa John 15:7, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you need, and it shall be given unto you. So, lagi kong pinanghahawakan yung mga salita niya na patuloy tayo na magtiwala sa Kanya, at patuloy natin na pamuhay yung mga salita niya sa buhay natin. At lahat ng ating hiningi na ibibigay niya sa atin. So, God teach me to share the blessing. God teach me how to keep on praying each other. And now, you will find out how God we are serving is truly kindness to us. So, yun lang po. Okay, thank you, Sister Christy, my loving wife, for your very nice testimony. And now it's my turn to, I think, to translate it in Tagalog. Yes, brothers and sisters, talaga po na napakaganda ng ginawa sa amin ng Panginoon, kung gaano po kabuti ng Panginoon sa aming buhay mag-asawa. Napakaraming experience, struggle na nagdaan sa amin. Hindi po gano'n na ka-perfecto ang aming pamumuhay mag-asawa. Hindi po gano'n. Pero ang Panginoon ang pinatatag niya ang aming pagsasama. Marami kami struggle na pinagdaanan, pero hindi niya nga kami iniwanan ng ating Diyos Ama. Isang napakalaki pagsubok po Panginoon sa amin ng dumating ay yung ako pa ang ginamit ng kaaway talaga sa mga struggle namin dahil ako yung naging backslider. Backslider po talaga ako. At makikita niyo yung kabutihan ng Panginoon talaga, hindi niya ako iniwanan. Yung kanyang unconditional love ay talaga pong naandoon. At lagi niya akong ginagay pa rin. Kahit na ganun katigas yung ulo ko, lagi akong umiiwas sa kanyang mga gawain, sa mga pinakikita sa akin ng Panginoon, lagi pa akong umiiwas. Lagi yung time na ako pa yung lagi nangaaway nga sa sarili ko, bakit nagsasabi nga sa sarili ko, bakit ganun na
dahil sa kabutihan ng Panginoon, binigyan mo pa ako ng the best na partner, hindi nga lang basta partner in life pa ang binigay mo sa amin, ang binigay mo sa akin. So, talagang napakabuti mo, Panginoon, sa akin. At pinakita niya nga na yung pala lalo pa niya akong patatatagin doon sa mga gawain na ating lahat ng gawain sa ating Panginoon. At sa pamamagitan niya ng ating gumamit siya ng ating mga kapatid, mga kapatiran para patuloy na panalangin ako, mas lalo man tumatag yung lahat ng panalangin sa akin ni Sister Christy. Doon pala makikita yung more prayer, more closer to God. Talaga pong mas lalo kang lumapit sa Panginoon, mas lalo tatatag yung pananampalataya mo sa Kanya. At sa lahat, sa tulong ng ating Panginoon, yung lahat ng gawain natin, through prayer meeting, yung aming prayer group, lahat ng tapos na naka-attend din ako ng ating force encounter. Talaga mga kapatid, hindi talaga hindi tayo pinababayaan. Napakaraming ibinibigay sa atin ng ating Diyos naman para lalo pa tayong patatagin sa ating pananampalataya. At meron ding mga struggle pa na dumating sa amin na hindi ko makakalimutan, pinagkaloob sa amin ng Panginoon sa aming mga financial na pangangailangan na halos zero balance talaga kami, eksakto na nagpapagawa kami ng bahay. Wala kaming mapapagpunan ng aming financial. Dumating pa yung time na natanggal ako sa trabaho. So, diyan makikita niyo pa yung kabutihan ng Panginoon kung paano ginamit palakasin yung aming pananampalataya sa Kanya. Na halos daw kami mag-asawa dahil bigla yung time na kung kailan zero balance kami tapos doon ako matatanggal sa trabaho. Pero yun pala may lalong the best na pakikita yung Panginoon kaya may mga pangyayari na gano'n. Dumating yung time na bago dumating yung aming mga babayaran lahat ng bills, hiningi namin sa Panginoon, sa inyo lamang po kami umaasa at kayo ang magsakalog sa amin. So talagang dapat yung kabutihan niya dahil hindi lang niya tayo bibigyan ng okay na, ng sapat na, ginawa pa niya doble pa. Dahil ang ginawa sa akin ng Panginoon, nagpa-part-time na ako, lalo pa naging doble pa yung check-in dumating sa akin. So mas napulo pa yung aming pangangailangan at mas binigyan pa ako ng Panginoon ng the best na trabaho. At yun nga po, tuloy-tuloy, naging maganda yung aming financial na pangangailangan hanggang sa ngayon. So marami po mga kabutihan ginawa sa amin ng Panginoon. Talaga pong napakalakas ng lalo pang mag-pray lagi sa Panginoon, lalo pa yung patatatagin ng pananampalataya sa Kanya. Ganoon din po na nangyari po sa aming kay Kiana. Doon sa na-found out po na meron siyang sa leeg, yung bukol niya. Pero talaga po napakabuti ng Panginoon, binigyan kami ng mga kapatiran ng manalangin, pinag-pray po namin ito. Dahil nung na-check up siya, ibinigyan na namin, surgery na agad dito sa Guam. So, dahil sa panalangin niya po ng ating lahat ng mga kapatiran, bigla na lang naglaho, bigla nawala dahil sa ang Panginoong Diyos ang nagpagaling sa amin lahat. So talaga pong nawala lahat, walang kahit ng gamot na ginamit para mapagaling si Kiana, ang anak namin. Kaya po, napakaraming blessing na dumating sa amin at ito po hindi ko na po isip dahil nakakapa tayo ito. No? Kaya maraming salamat sa Panginoon sa umaga ito at pinagkalong sa atin na mag-share sa inyo sa